Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan at mga tagapakinig ng kwentong ito. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang maliit na batang lalaki na nagngangalang Raymart. 5 taong gulang pa lamang siya. Ngunit may puso at tapang na hindi karaniwan sa isang bata ng kanyang edad. Isang araw, bigla na lamang siyang pumasok sa loob ng isang korte at ang lahat ng naroroon ay laking gulat nang marinig ang kanyang sinabi. "Ako ang magtatanggol sa tatay ko. Ako ang tatayong abogado niya." Hindi alam ng sino man kung paano haharapin ang sitwasyon o kung ano nga ba ang tunay na dahilan ng pagdating ng maliit na bata sa lugar na dapat ay para lamang sa mga matatanda. Kaya naman, simulan na natin ang unang bahagi ng ating kwento at sabay-sabay tayong makakuha ng mga aral. Isang Lunes ng umaga, sa isang maliit na bahay sa tabi ng daan sa probinsya ng Bulacan. Gumising si Raymart na may ngiti sa mukha. Bata ba lamang siya, ngunit alam na niya mga gawain na kailangan gawin araw-araw. Magwalis ng bakuran, tumulong sa paghahanda ng almusal, at magbasa ng mga aklat na ibinigay sa kanya ng kanyang ina na si Aling Maylin. "Inay, basahin ko na naman itong libro tungkol sa mga abogado ah. Sabi mo kasi, ang mga abogado ay mga taong nagtatanggol ng tama." "Oo anak, mahalaga na matuto tayong ipaglaban ng tama, lalo na kapag alam mong hindi ka nagkakamali. Ngayon naman, tapusin mo muna ang pagbabasa at kumain tayo ng almusal. Baka magutom ka naman habang naglalaro." Ang tatay ni Raymart na si Mang Roberto ay isang simpleng magsasaka at tricycle driver. Araw-araw siyang nagihikayat para sa kanilang pamilya. At kahit na mahirap ang buhay, palagi niya itong binibigyan ng ngiti at pag-asa. Ngunit may isang problema na kanilang kinakaharap mula noong nakaraang buwan. Ang isang mayamang negosyante na si Don Fernando ay nag-akusa kay Mang Roberto na ninakaw ang kanyang 2 kabayo na sinasabing kailangan niya para sa kanyang sakahan. "Hindi ko alam kung paano nila naiisip na ako ang nagnakaw ng mga kabayo ni Don Fernando. Alam naman nating lahat dito sa baryo na wala akong kakayahang gawin iyon at hindi ko naman kayang gumawa ng masama sa kapwa ko." "Alam ko naman iyon, mahal. Ngunit ang problema, may mga saksi raw silang nagsasabing nakita kanilang malapit sa bakuran ni Don Fernando noong nawala ang mga kabayo. Paano natin mapapatunayan na hindi ka iyon?" Narinig ni Raymart ang lahat ng sinabi ng kanyang mga magulang. Bumaba siya mula sa kanyang upuan at lumapit sa kanila. May matapang na ekspresyon sa muka. "Tatay, hindi ka naman makakagawa ng masama, di ba? Ako na magtuturo ng tamang sagot sa kanila. Basa ako ng maraming libro tungkol sa mga abogado, kaya alam ko kung paano magsalita sa korte." "Salamat anak. Ngunit hindi basta-basta ang pagpunta sa korte. Kailangan natin ng tunay na abogado para tulungan tayong ipaglaban ang ating karapatan. Wala tayong pera para makabili ng serbisyo ng abogado. Ngunit sisikapin kong makahanap ng paraan." Ngunit hindi natitinag si Raymart. Sa mga susunod na araw, binasa niya ng paulit-ulit ang mga lumang aklat na kanyang hawak. Mga libro tungkol sa mga batas, mga kasaysayan ng mga matagumpay na paglilitis, at mga salita ng mga abogado na nagtagumpay sa pagtatanggol ng mga inosente. Sinasanay pa niya ang sarili niya magsalita ng malakas at malinaw, parang talagang isang abogado sa harap ng salamin sa kanilang bahay. "Mga hukom at mga kasapi ng urado, ako po si Raymart de la Cruz at narito ako para patunayan na ang aking ama na si Roberto de la Cruz ay inosente. Hindi niya kailanman ginawa ang mga bagay na inakala ninyo," sabi ni Raymart habang nakatayo sa harap ng salamin. Hawak ang isang kahoy bilang hawak papel. Maya-maya ay pumasok sa kwarto si Aling Maylin at natawa ng mahinahon. "Anak, napakaseryoso mo naman dyan. Baka mapagkamalan ka pang tunay na abogado. Ngunit tandaan mo,
Hindi lahat ay kayang harapin ng isang batang tulad mo. Kailangan natin ng mga taong may sapat na karanasan. Ngunit sa isip ni Raymart, alam niyang siya ang makakapagligtas sa kanyang tatay. Isang araw, habang siya ay naglalaro sa labas ng kanilang bahay, narinig niya ang dalawang lalaki na nag-uusap malapit sa kanilang bakuran. Sigurado ka bang si Mang Roberto ang nagnakaw ng mga kabayo ni Don Fernando? Parang hindi naman siya ganong klase ng tao. Hindi ko rin alam. Pero sinabi ni Don Fernando na siyang salarin at kung hindi siya magbabayad o hindi siya makukulong, baka may mangyari pa sa kanyang pamilya. Baka kailangan nating tulungan si Mang Roberto pero hindi natin alam kung paano. Narinig ni Raymart ang mga salitang iyon at lalo siyang nagpasya na gumawa ng aksyon. Isang Miyerkules ng umaga, nang umalis si Mang Roberto para pumunta sa munisipyo para kunin ang mga papeles na kailangan para sa kaso. At si Aling Maylin naman ay pumunta sa palengke para bumili ng pagkain. Kumuha si Raymart ng kanyang mga libro. Isinuot ang pinakamagandang damit na meron siya at naglakad papunta sa korte na matatagpuan sa bayan. 1 kilometro ang layo mula sa kanilang bahay. Habang naglalakad siya, maraming tao ang napatingin sa kanya. Dahil bihira namang makakita ng 5 taong gulang na bata na naglalakad mag-isa patungong korte na may seryosong ekspresyon ng muka. Anak, saan ka pupunta mag-isa? Baka mapahama ka rito sa daan. Sumakay ka na lang sa akin. Tutulungan kita. Sabi ni Mang Karding, isang tricycle driver. Salamat po, Mang Karding. Pupunta po ako sa korte para ipagtanggol ang tatay ko. Ako po ang magiging abogado niya. Natawa si Mang Karding sa sinabi ni Raymart. Ngunit nakita niya rin ang tapang sa mga mata ng bata. Kaya naman, inihatid niya ito papunta sa korte nang walang bayad. Pagdating nila sa labas ng gusali ng korte, maraming tao ang nagtitipon dahil may paglilitis na nagaganap. Ito na nga pala ang paglilitis ng kaso laban kay Mang Roberto. Hindi alam ni Raymart na ngayon din pala ang araw ng paglilitis at iyon ang dahilan kung bakit napakasikip ng lugar. Anak, baka hindi ka makapasok sa loob. Mga matatanda lamang ang karaniwang pumapasok doon. Baka mas mabuting hintay na lang natin ang iyong mga magulang dito. Sabi ni Mang Karding habang hawak ang balikat ni Raymart. Hindi po, Mang Karding. Kailangan ko na pong pumasok ngayon. Kung hindi ako kikilos, baka mawawalan ng pag-asa ang tatay ko. Salamat po ulit sa paggatid. At sa sandaling iyon, hinawakan ni Raymart ang hawak niyang libro. Huminga ng malalim at naglakad papunta sa pintuan ng korte. Ang gwardiya na nasa pintuan ay napahinto nang makita siya. Ang loob ng korte ay tahimik at maingat. Ang hukom ay nakaupo sa itaas. Ang mga abogado ng magkabilang panig ay nakaupo sa kanilang mga upuan. At ang mga tagamasid naman ay nakikinig ng maingat sa bawat salitang binibitawan ng mga nasa loob. Si Mang Roberto ay nakaupo sa sulok. May takot at pag-aalala sa muka. Habang si Aling Maylin naman ay tabi niya. Hawak ang kanyang kamay ng maigpit. Ang abogado ni Don Fernando na si Atty. Santos ay kasalukuyang nagsasalita. Ibinibigay ang mga ebidensyang sinasabing nagpapakita na si Mang Roberto ang nagnakaw ng mga kabayo. Mga hukom, ang ebidensya ay malinaw. May mga saksi na nakakita kay Mang Roberto na malapit sa bakuran ni Don Fernando noong gabi na nawala ang mga kabayo. Bukod pa rito, hindi niya maipaliwanag kung nasaan siya noong mga oras na iyon. Walang duda na siya ang may sala sa pagkawala ng mga ari-arian ng aking kliyente. Sabi ni Atty. Santos habang hawak ang isang papel na parang ebidensya. Nang marinig iyon ni Mang Roberto, napayuko siya at napaiyak ng mahinahon. Alam niyang hindi niya ginawa iyon. Ngunit hindi niya alam kung paano niya mapapatunayan sa harap ng hukom at ng lahat ng naroroon. Samantala, sa labas naman ng korte, sinusubukan ni Raymart na kausapin ang gwardiya para payagan siyang pumasok. Anak,
Hindi ka pwedeng pumasok dito. Kailangan mang umuwi na at hintayin ng iyong mga magulang. Baka mapagalitan ka pa nila. Sir, kailangan ko lang pong pumasok. Ang aking tatay po ay si Mang Roberto de la Cruz at siya po ay inosente. Ako po ang magtuturo ng totoo sa kanila. Baka hindi na po siya makalaya kung hindi ako kikilos ngayon. Ang gwardya ay napahinto sa sinabi ni Raymart. Nakita niya ang pagiging seryoso at tapang sa mga mata ng bata at hindi niya alam kung paano tatanggihan ito. Sa uli, tumango siya at binuksan ang pintuan para sa bata. Sige anak, pero mag-ingat ka at huwag kang gagawa ng anumang bagay na makakagulo sa paglilitis. Salamat po sir, hindi ko po kayo bibiguin. Pagpasok ni Raymart sa loob ng korte, lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ang hukom na si Hukom Mendoza ay napakunot ng noo at tumingin sa kanya. Bata, sino ka? At bakit ka pumasok dito sa gitna ng paglilitis? Hindi ito lugar para sa mga bata. Kailangan mong umuwi na. Sabi ng Hukom Mendoza, may bahid ng pagtataka sa boses. Maya-maya ay lumapit si Raymart sa harap ng hukom. Tumayo ng tuwid at ibinaba ang kanyang libro sa lamesa. Hukom, ako po si Raymart de la Cruz, 5 taong gulang. Ang aking tatay po ay si Roberto de la Cruz na ngayon ay inakusahan ng pagkakahawak ng mga ninakaw na kabayo. Gusto ko po sanang sabihin na hindi po siya gumawa noon at ako po ang magtatanggol sa kanya. Ako po ang kanyang abogado. Ang buong korte ay napahinto sa sinabi ni Raymart. Ang ilan ay napatawa ng mahinahon, habang ang iba naman ay napakunot ang ulo. Hindi alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Si Atty. Santos ay napailing at tumingin sa hukom. Mang Hukom, hindi po dapat bigyang pansin ng bata na ito. Baka naglolo ko lang ito o nasasabik lang na makita ang loob ng korte. Hinihiling ko pong ipagpatuloy na lamang ang paglilitis at hindi napansinin ng ganitong kabalbalan. Sabi ni Atty. Santos. Mabilis naman tumayo si Aling Maylin at lumapit kay Raymart. Raymart anak, anong ginagawa mo rito? Umalis ka na rito at umuwi ka na. Baka mapagalitan ka pa ng hukom. Hinawakan ni Raymart ang kamay ni Aling Maylin at tumingin ng diretso sa hukom. Hindi po ako nagloloko, inay. At hindi po ako dapat pagalitan. Alam ko po kung ano ang tama. At kailangan ko po ipaglaban ng tatay ko. Mang Hukom, pwede po ba ako magsalita? May sasabihin po ako tungkol sa kaso na ito. Si Hukom Mendoza ay tumingin sa bata ng maingat. Nakita niya ang pagiging seryoso at katapatan sa mata na Raymart. At sa kabila ng kanyang pagkabata, naramdaman niya na mayroong bagay na dapat marinig mula sa bata. Kaya naman, tumango siya at binigyan ito ng pagkakataong magsalita. Bata, maupo ka muna at huminga ng malalim. Kung mayroon kang sasabihin na makakatulong sa paglutas ng kasong ito, handa ako makinig sa iyo. Ngunit tandaan mo, kailangan mo magsalita ng totoo at hindi ka dapat magsinungaling sa harap ng korte. Naiintindihan mo ba? Opo, Mang Hukom. Hindi po ako magsasabi ng kasinungalingan. Lahat po ng sasabihin ko ay totoo. Ang buong korte ay tahimik na ngayon. Lahat ay naghihintay ng sasabihin ni Raymart. Si Mang Roberto ay nakatingin. May pagkamangha at pag-aalala sa kanyang anak. Hindi niya alam kung saan nakuha ni Raymart ang lakas ng loob na gawin ito. Ngunit naramdaman niya ang pag-asa na baka talagang makatulong ang bata sa kanilang sitwasyon. Mang Hukom, bago po ako magsimula, gusto ko pong sabihin na binasa ko po ang maraming libro tungkol sa mga batas at mga abogado. Alam ko po na ang pagiging totoo at katapatan ay mahalaga sa anumang paglilitis. Ngayon po, tungkol po sa mga kabayo ni Don Fernando. Narinig ko po ang usapan ng 2 lalaki sa labas ng aming bahay noong nakaraang linggo. Napairap at tumingin si Atty. Santos sa hukom. Mang Hukom, paano po maaaring pagkakatiwalaan ang salita ng isang 5 taong gulang na bata?
Baka narinig niya lang iyon sa daan at binabanggit na ngayon para lamang iligtas ang kanyang ama. Sabi ni Atty. Santos. Dahil doon ay tumingin si Hukom Mendoza kay Atty. Santos. Hayaan nating tapusin muna ng bata ang kanyang sinasabi, Atty. Santos. Lahat ng ebidensya at pahayag ay dapat bigyan ng pagkakataong marinig sa korte. Nagpatuloy si Raymart sa kanyang pagsasalita. Mas malakas na ngayon ang boses niya. Sinabi po ng mga lalaki na hindi po talaga si tatay ang nagnakaw ng mga kabayo. Ang totoo po, ang mga kabayo ay tumakas mula sa bakuran ni Don Fernando dahil hindi po sila maayos na pinapakain at pinapagaling ng kanyang mga tauhan. Mayroon daw po silang sakit sa paa at hindi po sila makalakad ng maayos. Kaya naman po sila tumakas para hanapin ang mas magandang lugar na pwede silang mapagkalingaan. Ang lahat ng naroon ay napakurap na mga mata sa sinabi ni Raymart. Si Don Fernando na nakaupo sa tabi ni Atty. Santos ay napayuko at hindi makatingin sa kahit sino. At may isa pa pong bagay, Mang Hukom. Isang araw po, habang ako ay naglalaro sa tabi ng sapa malapit sa aming bahay, nakita ko po ang 2 kabayo na nakahiga doon. May mga sugat po sila sa paa at mukhang gutom na sila. Kaya naman po, kumuha ko ng pagkain mula sa bahay at ibinigay ko sa kanila. Pagkatapos po noon, sinabi ko po kay tatay ang nakita ko. At siya po ang tumulong sa akin na alagaan ng mga kabayo hanggang sa sila ay gumaling. Tumayo si Mang Roberto at nagsimulang magsalita. Mang Hukom, totoo po ang sinasabi ng aking anak. Noong nakita namin ang mga kabayo, hindi namin alam na pag-aari pala yun ni Don Fernando. Inakala namin ay mga ligaw na hayop na nawawala. Kaya naman po namin sila inalagaan. Plano na po namin ibalik sa munisipyo para hanapin ang tunay na may-ari. Ngunit bago pa po namin magawa iyon, dumating na po sila at inakusahan ako na nagnakaw. Si Don Fernando ay biglang tumayo at lumapit sa harap ng hukom. Mula sa kanyang mga mata ay makikita ang pagkakasala at pagkamuhi sa sarili. Mang Hukom, patawarin niyo ako. Tama po ang sinasabi ng batang iyan at ng kanyang ama. Ang totoo po, hindi ko po pinapansin na maayos ang aking mga kabayo. Iniwan ko po sila sa mga tauhan kong hindi naman talaga nag-aalaga sa kanila. Nang malaman kong nawala sila, nagpanik po ako at iniisip ko na baka ninakaw sila. Nakita ko po si Mang Roberto na malapit sa aking bakuran noong gabing iyon. Hindi po siya nagnakaw, kundi nag-alala po siya sa mga hayop at sinusubukang hanapin sila. Dahil doon ay napahiyak si Atty. Santos ng mahinahon. Mang Hukom, hindi ko po alam na ganito palang tunay na sitwasyon. Akala ko po talaga na si Mang Roberto ang may sala. Kaya naman po ako tumulong kay Don Fernando. Humihingi po ako ng paumanin sa kanya at sa kanyang pamilya. Ang hukom ay tumingin sa lahat ng naroroon. May bahid ng ngiti sa muka. Nakita niya kung paano ang isang maliit na bata ay nakapagbago ng takbo ng paglilitis sa pamamagitan lamang ng katotohanan at tapang. Mga kasapi ng korte, batid natin ang lahat ng nangyari ngayon. Si Mang Roberto de la Cruz ay walang sala sa mga akusasyon laban sa kanya. Sa halip, siya ay dapat bigyan ng parangal dahil sa kanyang kabutihang loob sa pag-aalaga ng mga hayop na nawawala. Bilang paraan ng pagpapasawi ng kanyang mga kasalanan, ipinag-uutos ko kay Don Fernando na ibigay ang 2 kabayo kay Mang Roberto para ito'y maalagaan ng maayos at mabigyan ng tamang pagkakataong mabuhay ng maayos pa. Sabi ni Hukom Mendoza. Ang buong korte ay pumalakpak ng malakas nang marinig ang desisyon ng hukom. Si Raymart ay tumakbo papunta kay Mang Roberto at niyakap ito ng maigpit. Habang si Aling Maylin naman ay napaiyak ng kagalakan. Pagkatapos ng paglilitis, naging tanyag si Raymart sa kanilang bayan. Tinawag siya ng mga tao na batang abogado dahil sa kanyang tapang at kakayahan na ipaglaban ang tama. Maraming tao ang dumadayo sa kanilang bahay para makita siya at marinig ang kwento ng kanyang pagtatanggol sa kanyang ama. Tatay, pangalanan natin sila
Lakas at tapang dapat para alalahanin natin ang mga bagay na kailangan para ipaglaban ng tama. Nakangiting sabi ni Raymart habang naglalaro kasama ang 2 kabayo na ibinigay ni Don Fernando. Magandang pangalan iyon, anak. Salamat sa iyo. Dahil hindi ka sumuko at nanindigan ka para sa akin. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. Sabi ni Mang Roberto habang inahaplos ang ulo ni Raymart nang nakangiti. Si Don Fernando naman ay nagsimulang baguhin ang kanyang paraan ng pamamalakad. Sinimulan niyang bigyan ng magandang pagkain at pag-aalaga ang lahat ng kanyang mga hayop. At nagtayo pa siya ng isang maliit na klinika para sa mga hayop sa kanilang bayan. Binigyan din niya ng trabaho si Mang Roberto sa kanyang sakahan para hindi na ito mahirapan pa sa buhay. Roberto, ito'y kontrata para sa trabaho sa aking sakahan. Gusto kong pasalamatan ka sa iyong kabutiang loob at gusto kong tulungan ka at ang iyong pamilya. Bilang karagdagan, gusto kong turuan din ng mga bagay tungkol sa pag-aalaga ng hayop ang iyong anak na si Raymart. Mukhang siya ay may malaking interes sa mga hayop at sa paggawa ng tama. Sabi ni Don Fernando habang iniaabot ang kontrata kay Mang Roberto. Maraming salamat po, Don. Hindi po namin inakala na mangyayari ito. Sigurado po akong matutuwa si Raymart na matututo pa tungkol sa mga hayop. Sabi ni Aling Maylin habang nakangiti ng malaki kay Don Fernando. Isang araw, dumating sa kanilang bayan ang isang grupo ng mga abogado mula sa Maynila na narinig ang kwento ni Raymart. Gusto nilang makilala siya at bigyan siya ng mga libro at gamit na makakatulong sa kanyang pag-aaral kung nais niyang maging tunay na abogado balang araw. Raymart, ikaw ay isang napakaswerte at matapang na bata. Nakita namin ang potensyal mo na maging isang mahusay na abogado balang araw. Binibigyan ka namin ng mga librong pang-abogasya at isang scholarship para sa iyong pag-aaral. Kung patuloy ka mag-aaral ng mabuti at manindigan para sa tama, sigurado kami makakamit mo ang iyong pangarap. Sabi ng isang abogado na galing sa Maynila. Salamat po. Pangarap ko po talaga maging abogado para makatulong sa mga taong hindi kayang ipaglaban ng kanilang sarili. Gagawin ko po lahat para maabot ko po iyon. Tuwang-tuwa na sabi ni Raymart habang nakatingin sa abogado. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang mag-aral ng mabuti si Raymart. Binabasa niya ang mga bagong libro na ibinigay sa kanya. At sinasanay pa siya ng mga abogado mula sa Maynila tuwing may pagkakataon. Sinasamahan din siya ni Mang Roberto sa trabaho sa sakahan ni Don Fernando, kung saan natututo siya ng maraming bagay tungkol sa mga hayop at sa pagiging responsable. Inay, alam mo po ba na may mga batas din para sa mga hayop? Kailangan ko po silang tratuhin ng maayos at bigyan ng tamang pag-aalaga. Gusto ko po sanang gumawa ng mas maraming bagay para protektahan sila kapag ako'y lumaki na. Sabi ni Raymart sa kanyang ina habang hawak ang isang libro tungkol sa mga batas ng mga hayop. Oo naman, anak. Kung iyon ang gusto mo, susuportahan ka namin ng buong puso. Alam kong magiging isang mahusay na tao ka at makakatulong ka sa maraming tao at hayop. Sabi ni Aling Maylin habang hinahaplos ang buhok ng anak. Ang bayan nila ay naging mas maunlad din dahil sa mga pagbabagong nangyari. Maraming tao ang nagsimulang magtulungan at magbigayan. At ang mga hayop naman ay nakakakuha na ng tamang pag-aalaga at proteksyon. Si Raymart ay naging inspirasyon ng maraming bata sa kanilang lugar. Natutunan nilang hindi kailangan maging matanda para makagawa ng mabuti at ipaglaban ang tama. Makalipas ang ilang buwan, nagpasya si Raymart na gumawa ng isang proyekto para sa mga bata at mga hayop sa kanilang bayan. Gusto niya magtayo ng isang maliit na klinika ng mga bata para sa mga hayop, kung saan matututo ang mga bata kung paano alagaan at protektahan ang mga hayop na nangangailangan ng tulong. Sa lahat po ng mga nandito, gusto ko po sana magtayo ng isang klinika para sa mga hayop na pinamamahalaan ng mga bata. Tuturuan po namin ang isa't isa kung paano gumamot ng mga sugat ng mga hayop, paano sila pakainin ng tama,
At paano sila protektahan mula sa mga taong hindi mabuti sa kanila? Kailangan po natin ang tulong ng lahat para makapagtayo tayo ng lugar at makabili ng mga gamit na kailangan. Sabi ni Raymart habang nag-uulat sa mga matatanda sa kanilang barangay. Ang mga matatanda ay napakasaya sa idea ni Raymart. Sinimulan nilang mag-ipon ng pera at magbigay ng mga gamit para sa proyekto. Si Don Fernando naman ay nagbigay ng isang maliit na lote sa tabi ng kanyang sakahan para maging lugar ng klinika. At si Mang Roberto naman ay tumulong sa pagtatayo ng mga bahay at istruktura. Anak, ipaglalaban ko ito hanggang sa matapos. Alam kong ito ay mahalaga sa iyo at sa mga ibang bata. Gusto kong makita kang masaya habang ginagawa mo mga bagay na mahalaga sa iyo. Sabi ng kanyang ama habang hawak ang martilyo at nagtatayo ng mga pader. Salamat po, tatay. Kapag natapos na po itong klinika, maraming hayop na makakakuha ng tulong at maraming bata din ang matututo ng magagandang bagay. Sabi ni Raymart. Isang buwan matapos ang unang pagpupulong, natapos na ang klinika. Maraming tao ang dumalo sa pagbubukas nito. Mga bata, mga magulang at mga tagapagtaguyod ng mga hayop. Si Raymart ay nagsalita sa harap ng lahat. May tuwa at pagmamalaki sa kanyang mukha. Mga kaibigan, ngayon po ay natapos ng ating klinika. Ito po ay para sa lahat ng mga hayop na nangangailangan ng tulong at para sa lahat ng bata na gustong matuto ng mabuti. Mula ngayon, magkakaroon tayo ng mga pag-aaral tuwing linggo ng umaga para matutunan natin kung paano alagaan ng mga hayop. Maaari rin tayong tumulong sa mga tao sa ating bayan na may mga hayop na nangangailangan ng paggamot. Sabi ni Raymart habang nakatayo sa isang maliit na entablado. Ang pagbubukas ng klinika ay naging isang malaking tagumpay. Maraming bata ang sumali sa mga pag-aaral at aktibong tumutulong sa mga hayop na nangangailangan. Si Raymart naman ay naging leader ng mga bata. Tinuturuan niya sila ng mga bagay tungkol sa mga batas para sa mga hayop at paano sila makakapagbigay ng tulong sa mga hayop na inaabuso o inaalipusta. Raymart, salamat dahil naturuan mo kami ng mga bagay tungkol sa mga hayop. Hindi ko alam na kailangan pala nilang maraming pag-aalaga at pagmamahal. Gusto kong tulungan ka palagi sa klinika. Sabi ng isang batang kasama ni Raymart na nagngangalang Juanito. Salamat, Juanito. Kailangan natin ng lahat ng tulong para maprotektahan ng mga hayop. Sama-sama tayong gagawa ng mabuti para sa kanila. Sa mga sumunod na buwan, lumago ang klinika at naging mas marami pa ang mga taong tumutulong. Maraming hayop ang nakapagpagaling at nakapagkaroon ng bagong tahanan dahil sa pagsisikap ng mga bata at mga matatanda sa kanilang bayan. Si Raymart naman ay patuloy na nag-aaral ng mabuti at nangangarap na maging isang tunay na abogado para sa mga hayop at sa mga taong hindi kayang ipaglaban ang kanilang sarili. Makalipas ang maraming taon, si Raymart ay lumaki at naging isang mahusay na abogado. Natupad niya ang kanyang pangarap na maging tagapagtanggol ng mga inosente at mga hayop na nangangailangan ng proteksyon. Nagtayo siya ng sarili niyang tanggapan ng abogasya sa Maynila. Ngunit hindi niya nakakalimutan ang kanyang bayan sa Bulacan. Bumibisita siya tuwing bakasyon para tulungan ang mga tao at hayop doon. At patuloy na sinusuportahan ng klinikang itinayo niya noong siya ay 5 taong gulang pa lamang. Mga kaibigan, hindi ko makakalimutan ang araw na pumasok ako sa korte para ipagtanggol ang aking ama. Iyon na nagsimula ng lahat. Ang pag-alala na hindi kailangan maging matanda para gumawa ng pagbabago. Na ang katotohanan at tapang ay palaging magwawagi sa uli. Sabi ni Raymart habang nakatayo sa harap ng klinika na ngayon ay mas malaki na at mas maunlad. Ang mga bata sa kanilang bayan ay patuloy na tumututo sa klinika. At marami na rin sa kanila ang nangarap na maging abogado tulad ni Raymart o manggagamot ng mga hayop. Si Mang Roberto at Aling Maylin ay masayang-masaya sa naabot ng kanilang anak. Hindi lamang siya naging matagumpay sa kanyang propesyon, kundi naging inspirasyon din siya
ng maraming tao. Anak, sobrang proud kami sa iyo. Mula noong araw na ikaw ay pumunta sa korte bilang isang maliit na bata, hanggang ngayong ikaw ay isang mahusay na abogado na. Alam naming palagi mong itataguyod ang tama. Hindi ka kailanman nakalimot kung saan ka nagmula. At iyon ang pinakamagandang bagay na maaari mong gawin, anak. Oo anak, palagi mong tandaan na ang pag-ibig at kabutihan ng loob ay mas malakas kaysa anumang kapangyarihan o kayamanan. Salamat sa iyo dahil binigyan mo kami ng maraming karangalan at saya. Napapaiyak sa kagalakan na sabi ni Aling Maylin. Isang araw, tinawagan si Raymart ng isang organisasyon ng mga abogado mula sa ibang bansa. Gusto nilang kunin siya bilang bahagi ng kanilang kupunan na nagtatanggol ng mga hayop at mga komunidad na nangangailangan sa buong mundo. Hindi nagdalawang isip si Raymart na tanggapin ng alok. Alam niyang ito ay isa pang pagkakataon para makatulong sa mas maraming nilalang. Mga mahal kong kaibigan, tatanggapin ko po ang alok na magtrabaho sa ibang bansa para tulungan ang mga hayop at mga komunidad na nangangailangan. Hindi ko po kayo makakalimutan at babalik po ako lagi para tingnan kayo at tulungan pa kayo. Ang mga aral na natutunan ko rito sa ating bayan ay dadaling ko sa bawat lugar na mapupuntahan ko. Sabi ni Raymart habang nagpapaalam sa kanyang mga magulang at sa mga tao sa bayan. Ang lahat ng tao sa bayan ay nagbigay ng pagbati at suporta kay Raymart. Inayos nila ang isang maliit na pagtitipon para sa kanya, kung saan binigyan siya ng mga regalo at mensahe ng pag-ibig at pag-asa. Kuya Raymart, ikaw po ang aking inspirasyon. Gusto ko rin nung maging tulad mo, isang abogado na tumutulong sa mga nangangailangan at nagtatanggol ng tama. Pangako ko pong aalagaan ko ang klinika at patuloy na tuturuan ng mga ibang bata ng mga bagay na natutunan namin mula sa iyo, sabi ng isang bata. Hinaplos ni Raymart ang ulo ng bata. Salamat iyo. Alam ko magiging mahusay ka rin. Tandaan mo palagi na ang mga pangarap ay makakamtam kung mayroon kang determinasyon at pusong handang tumulong sa iba. Huwag mong kailanman sumuko. Kahit na mahirap ang daan, huwag na huwag kang susuko. Tuloy lang, sabi ni Raymart. Bago umalis si Raymart, pumunta siya sa lugar kung saan niya unang nakita ang dalawang kabayo na si Lakas at Tapang. Ngayon, ang mga kabayong iyon ay may sariling pamilya na sa sakahan ni Don Fernando at sila ay malusog at masaya. Salamat sa inyo, Lakas at Tapang. Kung hindi ko kayo nakita nung ako'y maliit pa, baka hindi ko natuklasan ang aking pag-ibig sa mga hayop at sa pagtatanggol ng tama. Dadaling ko kayo sa aking puso at sa bawat takbang na gagawin ko, sabi ni Raymart habang nakahawak sa leeg ni Lakas at Tapang. Pag-alis ni Raymart, ang buong bayan ay naglakad kasama niya hanggang sa daungan. May mga bandila at banner silang hawak na may nakasulat na, "Proud kami sa iyo, batang abogado. At sana, huwag kang makalimot." Dahil doon ay napangiti si Raymart. Mga mahal kong kaibigan, hindi ko kayo malilimutan. Babalik ako at ipagpapatuloy natin ang paggawa ng mabuti para sa lahat. Maraming salamat sa lahat ng pag-ibig at suporta ninyo, sabi ni Raymart. At sa sandaling iyon, umalis si Raymart patungo sa kanyang bagong paglalakbay. Ngunit alam ng lahat na hindi mawawala ang kanyang mga alaala sa bayan at patuloy siyang magiging inspirasyon ng ibang tao, lalo na ng mga bata na nangangarap na gumawa ng pagbabago sa mundo. Ang kwento ng batang abogado ay patuloy na ikukwento sa bawat henerasyon para ipaalala na ang tapang, katotohanan at pag-ibig ay maaaring gumawa ng mga bagay na tila imposible. Kahit pa ito ay galing sa isang 5 taong gulang na bata na may malaking puso at pangarap. At doon natapos ang kwento ng ating batang abogado na si Raymart. Isang kwento na nagsasabi na hindi kailangan maghintay ng matagal para maging bayani. Minsan, ang pinakamalaking pagbabago ay nagmumula sa pinakamaliit na tao na may
pinakamalaking puso. Mga kaibigan, tandaan natin palagi na ang katotohanan, tapang at pag-ibig sa kapwa ay mga sandata na mas malakas kaysa sa anumang kapangyarihan o kayamanan. Maaari tayong maging tulad ni Raymart, handang tumindig para sa tama, handang tumulong sa nangangailangan, at handang maniwala na kahit isang maliit na hakbang ay maaaring magbago ng buong mundo. Maraming salamat muli sa inyong pagtiyaga at pakikinig. Sana'y mabigyan kayo ng lakas ng loob ng kwentong ito na gawin ng tama sa lahat ng pagkakataon. Hanggang sa muli, mga kaibigan, magandang araw sa inyo, magandang gabi, at laging manatiling matapang. So once again, inuulit ko pong muli, ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.